Balikan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao magsisimula na raw makaranas ng mga pag-ulang dulot ng bagyong Basyang. Ang update ihahatid mismo ng Pag-asa. Lumubog na MV Trisha Kirsten 3, natuntun na. Pero tunay na bilang ng mga nawawalang pasahero hindi pa rin matukoy. House Justice Committee makakapagdesisyon na kaya kung sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Kumalat na report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control anomaly. Draft pa lang daw ayon mismo sa mga senador. At official comeback ng global pop sensations na BTS magkakaroon daw ng live stream. Alamin kung saan nyo pa yan pwedeng matunghayan. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Saan po ang bring my guy. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kita. Mga baidian ng mga palitan sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya? Hola! One Balita Pilipinas! Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyam ang sugatan matapos araruhin ng bus ang mga sasakyan sa Taft Avenue sa Maynila. Ang insidente sa pool sa CCTV. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Nina Ong Pauco. Pasado alas 10 kagabi, nakapula ang stoplight sa Taft Avenue, corner Pedro Hill nang biglang may humarurot na bus. Inararo nito ang mga nakatigil na sasakyan. Nakaladkad ang puting sasakyang ito. Wasak na wasak ang harapan ng bus. Sa kabuuan, 5 motorsiklo, 3 MPV at 1 van ang nadamay sa aksidente. Ayon sa mga otoridad, unang sumalpok ang bus sa Center Island kaya ito nawala ng kontrol. Ito yung pampasaherong bus na umararo sa mahigit 8 sasakyan sa kabaan ng Taft Avenue, corner Pedro Hill sa may Ermita, Maynila, pasado alas 10 ng gabi. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, hindi bababa sa 9 ang sugatan. Si Ellie, driver ng puting MPV na nakaladkad, nabukulan. Nagulat na lang ako, ma'am. May sumalpok doon sa likod ko, ma'am. Buti nga, yung sa tama ng Avanza, ma'am, dito sa likod. Tapos umikot yung Avanza, parang nagawang kalso yung Avanza sa bus po. Ayun po, tapos bigla-bigla na lang din akong lumabas. Tapos sinikulan po yung sakay ko kung okay ba siya. Kasalukuyang pang kinakausap ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang bus driver na sangkot sa insidente. Iniimbestigahan pa kung ano talaga ang naging aberya sa bus. Sa Sampaloc, Maynila, batuhan at takbuhan naman ang eksena. Nagkanda traffic tuloy sa Lacson Avenue. Nang rumisponde ang barangay, mabilis silang nagpulasan. Pero nadampot ang dalawa sa kanila. Hawak na sila ngayon ng DSWD. Ang nasugatan ako, nung pagdakot natin doon sa isa, nagkaroon ng resistance. Ayon sa barangay, puro dayo ang mga kabataang nagrambulan. Hindi na bago ang mga rambulang gaya niyan sa lugar. Hulyo nung nakarang taon, may mga nagbatuhan pa nga ng Molotov. Dati na raw silang inireklamo sa barangay. Pero ngayon, ang hiling ng mga residente, maglagay na ng police outpost sa lugar. Kapatid, para sa 1PH, Nina Ong Pauco, News 5. Wanted pa rin ang suspect sa pananambang sa isang tricycle driver sa General Santos City. Ang biktima dati raw palang may kinaharap na kaso. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Kyla Makantan. Sa gitna ng pamamasada, pinagbabaril ang isang tricycle driver sa General Santos City. Personal grudge ang isa sa tinitignang anggulo ng mga pulis sa nangyaring pamamaril noong February 3 sa General Santos City. Patay ang 33 anyos na tricycle driver. Ganon din ang babaeng nurse niyang pasahero na 24 na taong gulang. Ayon sa mga nakakita, riding in tandem ang namaril sa mga biktima na agad din umiskapo. Nadiskubre naman ng mga otoridad na naharap sa kasong rape ang tricycle driver taong 2023 sa Sultan Kudarat. Isa ito sa nakikitang motibo sa krimen.
Patuloy ang pangangalap ng CCTV footage ng otoridad para makilala at matugis ang mga salarin. Sa Barobo, Surigao del Sur, sugatan sa Municipal Mayor Ronieto Martizano matapos tambangan ng sinasakyan niyang van alas 4 ng hapon kahapon. Bumabiyahe ang biktima mula Barangay Gamot nang magpaulan ng bala ang mga sospek sakay ng Gray Navios. Natamaan din ng 29 anyos na security aide ni Mayor na maayos na ang kalagayan sa ngayon. Nagsasagawa na ng malawakang investigasyon ng Police Regional Office 13. Dalawang magkaibigan naman ang nagkabarilan sa Kambugan, Santa Barbara, Iloilo noong Lunes. Nasa resto bar ang kapwa construction worker na biktima at sospek nang pinaniniwala ang nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Lumabas ang 39 anyos sa sospek at bumalik na armado na ng baril. Ilang beses niyang pinaputukan ng biktima na agad niyang ikinasawi. 5 basyo mula sa kalibre 45 ang na-recover ng mga polis. Naaresto rin ang sospek. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Sa Cagayan, isang bata ang ipinanganak na magkaiba ang kulay ng mga mata. Pero dahil dito, hirap siya makakita. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Anong kulay ng mata mo? Sa akin, itim. Ang isang bata sa Cagayan, 2 ang kulay ng mata. Pero matinding hirap ang kakambal ng kondisyong yan. Pat on a clean dress. Halos sidikit na ng 9 anyos na si Ronalyn sa kanyang mga mata ang papel na binabasa. Nakadikit po, ma'am, yung pagbasa niya, ma'am. Hindi po niya mabasa kapag malayo po. Pag magbasa po siya, malapit na malapit po. Pag-angat ng kanyang ulo, mapapansin agad na may kakaiba. Ang kulay ng kanyang mga mata, magkaiba. Since birth na raw ito, sabi ng kanyang ina. Kulay asul ang kaliwa at hindi nakakakita. Ang kanan, kulay itim pero malabo. Sa kabila nito, grabe raw ang pagpupursige niya sa eskwela. Po ako kasi, kada gabi po kasi siya nagbabasa ng English. Kasi yun po kasi yung sinasabi ng teacher niya. Ngayon, grade 3 na si Ronalyn with honors at nangangarap din daw na balang araw, siya ay magiging pulis. Kwento po yung teacher niya na nakaabot daw siya ng 90 average niya ngayong 3rd grading po. Tap ko po siya na mas anuhin niya ngayong 4th grading po. I-maintain po niya. Sa tanong kung napatignan na ba si Ronalyn sa espesyalista, sagot ng kanyang mga magulang, hindi, dahil magastos din. Bunso si Ronalyn sa 5 magkakapatid. Si tatay, magsasaka. Si nanay naman, nag-aalaga ng baboy ng kanyang kapatid. Pero alam nila na mas magiging mahirap kung magtatagal ng ganito ang sitwasyon ni Ronalyn. Problema ko po kung mag-high school na po siya, kung paano po siya doon. Noong maliit, palagi siyang nahuhulog yan sa may kanal. Gusto ko lang po sanang humingi ng tulong, ma'am, para sa salamin ng anak ko, ma'am. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Natuntun na ng Philippine Coast Guard ang lokasyon ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Para sa detalye, magbabalita si Bril Montalvo mula sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Bril, saan at paano natuntun ang lumubog na Roro vessel? Cheryl, eksklusibo tayong nakasama ng Philippine Coast Guard at saka yung BRP Melchora Aquino papunta sa Baluk-Baluk Island sa Basilan kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 noong January 26. Pagdating sa lugar, sumalubong sa amin ang rubber boat ng technical diving team ng PCG. Lulan ang 2 pang bangkay na sakay ng lumubog na Roro vessel. Ayon sa PCG, nasisid na nila ngayong umaga ang eksaktong lokasyon ng barko at nakita na nila ang lumubog na Roro vessel. Pahirapan umano ang ginawang search and rescue ng PCG dahil na rin sa malalaking alon dulot ng malakas na hangin at maging ng current ng tubig sa ilalim ng dagat. Pinihinalang mayroon pang natrap na iba pang mga sakay ng lumubog na Roro vessel sa ilalim ng dagat. Cheryl, aabot na sa 45 na individual ang na-recover na bangkay mula sa lumubog na Roro vessel. Dadalhin sa Zamboanga City itong mga na-recover na 2 bangkay para sa identification at proper disposition nito. Sa ngayon, Cheryl, nagpapatuloy ang search and rescue operation ng technical diving team ng PCG
dito nga sa ground zero ng basilan kung saan lumubog itong Roro vessel para sa posibilidad na may mga sakay pa ng Roro vessel na nailigtas at napadpad lang sa mga isla dito sa paligid ng lugar. Cheryl. Bril, ngayong natukoy na, natuntun na kung saan ito lumubog, ano ang next step? Ano ang plano ng PCG? Cheryl, ngayon nga ay sisisirin ng technical diving team ng Philippine Coast Guard itong nga Roro vessel kasi hinala nila may mga natrapa doon na mga bangkay na sakay nga nitong Roro vessel at kukunin nila ito isa-isa at titignan itong Roro vessel, inspeksyonin nila doon sa ilalim ng dagat para matukoy kung ano talaga ang sanhi ng paglubog nito, Cheryl. Kakayanin yan, doon sa klase ng panahon mayroon tayo ngayon, ay magagawa yan today ng PCG? Cheryl, good news naman kasi ngayon dito sa Balok-Balok Island, dito nga sa Basilan ay maganda ang panahon, napakainit ng araw, bagamat malakas ang alon. Pero ayon sa PCG ay kakayanin nila ngayong araw na sisirin pa itong lokasyon kung nasaan itong lumubog na Roro vessel, Cheryl. Bril, puntahan natin yung bilang ng nawawala. Tukoy na rin ba talaga kung ilan yung nawawala? Kasi nitong mga nakaraang araw ay sinabi nga ng PCG na mukhang hindi tugma yung aktwal na bilang ng mga pasahero kumpara doon sa nakalista sa manifest. Yes, tama ka nga dyan, Cheryl. No? Ayun nga sa PCG ay akala nila na wala na silang isi-search doon nga sa lumubog na Roro vessel na mga sakay nito. Pero marami pa umanong mga pamilya na pumupunta sa kanilang tanggapan para ipaalam na hindi pa daw umuwi or hindi pa nakikita ang kanilang mga mahal sa buhay na sakay umano ng lumubog na Roro vessel. At maging ang kapitan ng barko, Cheryl, na lumubog ay hindi pa rin nakikita hanggang sa mga oras na ito, Cheryl. Maraming salamat for the update, Bril Montalvo. Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan na ang bagyong Basyang na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, may wind signal nang nakataas dahil sa bagyo at para bigyan tayo ng update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Ano ang update sa bagyong Basyang? Regarding po kay Bagyong Basyang, ito po ay nasa tropical depression category pa rin po at huling namataan 735 kilometers silangan ng hinatuan sa Surigao del Sur. Taglay ang hangin ay 55 kilometers per hour, pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos timog kanluran at 15 kilometers per hour. So yung tinatahak po na direksyon itong si Bagyong Basyang ay patungo po sa may Eastern Mindanao. Possible sa maglandfall sa may Surigao either bukas ng gabi or sa madaling araw po ng Friday. And then from Friday to Saturday, babagtasin ng bagyo itong Caraga region, Northern Mindanao, Timog at kanlurang bahagi po ng Visayas hanggang sa makarating po ng Sulusi at Northern Palawan. At pagsapit naman po ng Linggo or Sabado ng gabi ay nasa may West Philippine Sea na ito at posibleng maging low pressure area na lamang. Sa ngayon nakataas po ang wind signal number 1 sa may Surigao del Norte at sa may Surigao del Sur at aasahan po na mas marami pang lugar ang magkakaroon ng mga wind signals number 1 at number 2 the moment po na magtaas tayo or upgrade tayo kay Bagyong Basyang bilang isang tropical storm. Pagdating naman po sa mga pagulan, within 24 hours, asahan po sa Eastern Mindanao ang pinakamalalakas sa mga pagulan at posibleng madagdagan pa yung mga uulaning lugar simula po bukas ng tanghali hanggang sa araw po ng Sabado. Ito ay sa parte pong Visayas and Mindanao hanggang dito sa may Mimaropa, aasahan po ang pag-ulan direktang epekto ng Basyang. At dito naman sa may Southern Luzon, kabilang ng Calabarzon, Bicol Region, Metro Manila, we're expecting na late Friday hanggang Saturday magiging maulan din po dahil naman sa shear line. Okay, ngayon ay nasa tropical depression category si Basyang. Kailan ito inaasahang magiging tropical storm? Yung forecast po natin, either mamayang hapon or gabi, tropical storm na po siya. At ang landfall niya ay kailan ulit? Landfall po is maaaring
bukas ng gabi or sa madaling araw po ng Friday. Pagdating Surigao, talagang mga kapatid ba natin ang kailangan magbantay? Ang landfall nito ay sa may Surigao? Yes, yung mga previous na mga trucks po natin, pinapakita na dito talaga siya dadaan sa may Silangan Mindanao na hindi naman po madalas daanan ng mga bagyo. No? So we are advising them to prepare po talaga kahit pasabihin natin na bihirang dumaan sa kanila ang bagyo. Bakit ngayon? Ano yung nakikita nyong dahilan na dito tatama, sabi mo nga, bihira na tinatamaan o nagla-landfall ang bagyo sa eastern section ng Mindanao? Ano yung nakita nyong factors? Nagkakaroon naman po talaga ng bagyo tuwing month of February. At tuwing February talaga, mababa po ang track ng mga bagyo. Kagaya ng mga tracks po ng December and January, malaking factor kasi yung presence ng high pressure area sa may hilaga po ng ating bansa. So yun yung mga weather systems na iniiwasan po ng mga bagyo. Kaya instead of aakyat ang mga bagyo patungong Luzon, dumidiretso po siya dito sa may parting Mindanao at naapektuhan directly itong mga kababayan natin doon. May mga dadadalang malakas na ulan at saka po hangin. Sa ngayon ay may nakataas ng signal number 1 sa ilang mga probinsya. So sa mga oras na ito ay nakakaramdam na sila ng epekto ng bagyong Basyang? Pagdating po sa mga pag-ulan, yes, may mga nararamdaman na pong mga pag-ulan doon na malalakas sa may parting Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, and meron ding mga kalat-kalat na ulan. Lalakas pa po yung mga ulan na na-experience nila dito sa may Eastern Visayas, sa may Eastern Mindanao, bukas at saka po sa Friday. Ito bang bagyong si Basyang, kahit na hanggang tropical storm strength lang, ang nakikita nyo pa lang na maaabot nito, pero maulan ba siya? Yes. Yung mga ulan po na nakikita natin, ito yung mga nagkukos po ng mga malawakang baha. Yung, for example, dito sa may Caraga region, simula po bukas ng tanghali, posible hanggang 200 millimeters yung daily rainfall nila, no? So ito yung mga baha, ito yung mga ulan na nagkakos po ng mga pagbaha, yung pagguho ng lupa sa mga mountainous areas, yung pag-apaw ng mga kailugan natin, lalo na yung mga nasa may paligid po na agusan na mababa. At inaasahan, so magiging maulan ang weekend ng mga taga Mindanao po and parts of Visayas. Iba-ibang lugar po. Bali yung sa may parting Caraga at saka Northern Mindanao, tomorrow and Friday. At dito naman po sa may parting, for example, Central Visayas, Western Visayas, Negros Island region, pagsapit naman po yan ng Friday and Saturday. Tapos yung Saturday naman po, aakyat pa dito sa may Bicol region, sa may Mimaropa, Calabarzon yung mga pag-ulan. Hanggang kailan mananalasaw magdudulot ng pag-ulan itong Basyang sa bansa? Based po dun sa ating weather advisory, within the next 3 days, so meron pa po hanggang Sabado, meron pa ring mga significant na ulan. Yun po ay ang trend natin paakyat. No? Nagsisimula siya dito sa may Mindanao, tapos akyat po siya ng Visayas yung mga malalakas na ulan hanggang sa umakyat po dito sa may parting Southern Luzon. Until Sunday yan? Until Sunday po. Saan ang exit nitong bagyo o makikita nating matutunaw na lamang ito? Nakikita po natin dun sa ating latest track na magiging low pressure area po siya the moment na nakadaan na siya dun sa maraming mga isla po ng ating bansa at napasukan na po ng malamig at tuyong amihan. Kaya low pressure area na siya possibly po by Sunday. May iba pa ba tayong weather system na binabantayan na magdudulot ng mga pag-ulan maliban dito kay Basyang at sa shear line? So far, wala naman po. Ito lang si Basyang nakikita natin na makaka-apekto in the next 5 days. Again, Benny, paalalahanan natin ano-ano ulit na probinsya ang mga dapat maghanda. Go ahead. Pagdating po sa ulan, we are advising po itong mga kababayan po natin sa Eastern Visayas, sa Caraga region, itong hilagang bahagi ng Davao region, Northern Mindanao, Lanao provinces, Central Visayas, and then Negros Island region. Yan po yung mga pinakang uulanin sa susunod na 2 araw, and we're hoping po na prepared na sila ngayon pa lamang kahit sabihin natin na maaraw pa yung ibang lugar dito sa Visayas, sa Mindanao, pero bukas po the moment talaga na magkaroon ng mga pag-ulan, lalakas pa po yan. And again, ito pong dulot na ulan ng Basyang ay sabi mo nga, Benny, ito yung dami ng ulan na pwedeng magdulot ng landslide at pagbaha. Yes. And we're also considering din na ilang araw na pong
actually may ulan dito sa may Summer Island. Tsaka po nagkaroon na rin ng malawakang baha dito sa may Negros Island dahil po dun sa shear line. So kapag nag-pile up pa ng panibagong series ng mga pag-ulan dito sa Visayas, then mas lulubha yung effect po ng mga pagbaha doon at saka yung landslides. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Kani sugda na to sa usa ka rider nga namatay kay naligsan sa usa ka van ngadto sa Libagon, Southern Leyte na hipatbo ni gahapon sa buntag. Base sa investigasyon, nagsugat anay ang duha ka kasakyanan sa Maharlika Highway. Unya kaning gihisgot natong van mikalit og liko ngadto sa direksyon sa motor. Wala na makalikay ang motor, mauna nga ni miresulta ni sa kusog nga banggaanay. Dead on the spot ang delivery rider nga naila sa pangalan nga Dan. Samtang nasamdan ang nag-backride niya nga si Mary. Paspas nga ni-eskapo ang nakabangga nga driver nga nailhan nga si Abdul. Nagbiyahe to siya mga bay gikan sa Quezon City. Gibiyaan niya ang upat niya kapasahero. Unya sa pagkakaron, wanted pagihapon ang suspect. Pero before pa siya maeskapo gyud, naapas pa kuno ni siya sa usa ka nakakita sa nahitabo. Ug miangko ng driver nga nakatulog gyud siya samtang ga-drive. O mga tutas ubos sa Mindanao mga bay kay nasunog ang usa ka barko samtang gabiyahe sa Surigao Strait mga 2:00 ni sa hapon kagahapon. Nasamdan ang tulo sa mga crew members sa MV Maria Felisa. Paspas hinuon ka na contain ang sunog. Pero wala na moandar ang makina aning barko. Dali ra sab bitabang ang Philippine Coast Guard ug ang MV Binibining Liloan nga sister ship sa Maria Felisa. Gito ang nagkaproblemang barko didto sa Lipata Port kung asa luwas nga nakapanaog ang 92 kabuok ka mga pasahero. Gikan sa Leyte ug padulong unta sa Surigao City ang MV Maria Felisa sa dihang magkaaberya. Sa CCTV review, nasayran nga nagsugod ang kayo tungod sa overheating sa lube oil filter nga miresulta sa pagkaguba sa makina. Sa pagkakaroon, nakipag-coordinate o nakig-coordinate na ang PCG sa makina o sa marina aron magpahigayon og formal investigation sa maong panghitabo. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Gusto mo bang kumita ng 20,000, 50,000 or even 6-digit income? Nako! May mga trabahong nagbibigay po ng ganong klaseng pagkakataon pero kailangan natin pumili na skill at demand na babagay po sa atin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Naku, kung gusto niyo tumaas ang inyong kita, kailangan po natin talagang sumabay sa demand ng market, hindi yung anong gusto mong i-offer, kung anong kailangan ng market. Alam mo, matataas sa sahod ngayon ay hindi na nagaling po sa mga titulo. O as a matter of fact, hindi porket ikaw ay nakapagtapos, may guarantee na malaki ang iyong kita. Alam mo kasi may mga bago ng teknolohiya at bago ng pangangailangan na pwede kang kumita na malaki. Ano mo ngayon? Una, yung tinatawag nating machine learning or AI. So, ang ibig sabihin po niyan, kung ikaw ay may kaalaman sa ganito, naku, ang laki ng lamang mo, pwede kang kumita ng mga 6-digit income, 100,000 up to 350,000 a month sa coding, data, AI tools. At good news, marami ng mga libre at the same time low-cost resources para ikaw ay matuto. Pangalawa, cyber security. Ang sweldo niya sa 100,000 pataas. Habang dumarami kasi po yung online trends, yung mga scam, kailangan to na tinatawag na digital defenders. At kung magaling ka, nako, I'm sure na ma-hire ka. Pangatlo, digital marketing skills. O pwede kang kumita from 50,000 pataas. Paano kumuha ng traffic, paano kumuha ng lead, paano magbenta, paano ika nga mapansin sa online. Pang-apat po, na mataas din po ang sweldo, software at web development. Kikita ka from orders ng 80,000 at pataas. At pang-lima po, yung tinatawag na financial wealth planning. Kung kayo, mahilig kayo magturo, tulungan ng mga tao tungkol sa pagpaplano ng pera, nako, mga financial advisors po kumikita ng 50,000 at pataas. Kaya
Paano tayo mag-umpisa? Una, pumili ka ng isang skill na babagay po sa iyo. Pangalawa, mag-aral ka araw-araw mga 30 to 60 minutes araw-araw. Pangatlo, subukan ang iyong napag-aralan. Pang-apat po, maghanap po ng mga kliyente. At pang-lima po, i-build ang iyong portfolio at brand. Maniwala ka, hindi ka pa late, no? Pwede ka pang kumita. Ang tanong, willing ka ba mag-aral ng panibagong skill ngayong taon na ito? Sana natulungan kita. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, BBM parametric formula, tinatalakay ngayon ng House Committee on Justice. Sapat nga bang batayan ito para ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos? At Tourism Secretary Cristina Frasco at Senator Raffy Tulfo nagkasagutan sa issue ng pag-promote sa turismo ng bansa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero mukhang matagal-tagal pa bago magdesisyon ng komite o madesisyonan ng komite kung sufficient in substance ang mga reklamo. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano ang update? Cheryl, ngayon nga ang ikalawang araw para ma-determine ng House Committee on Justice ang sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kani-kanina nga around 10:30 AM nagsimula itong preliminaries para nga dito sa mga impeachment complaint. At ngayon ay napapakinggan naman natin yung diskusyon ng mga mambabatas dun sa mga offenses na nakapaloob sa ground of impeachment para dun sa second impeachment complaint na ifinail nga ng Bayan Civil Society Group na inendorso din naman ng Makabayan Bloc Representatives. So isa na nga dyan, Cheryl, yung baseline balanced managed parametric formula na sinasabi nga ng ilang mga mamababatas na dito na insufficient daw ito dahil kung pag-uusapan natin at kung i-explain pa natin itong BBM parametric formula, ito kasi yung kaugnayan ng mga flood control projects kung saan nga merong nakita nila yung problema, gumawa sila ng mga proyekto na hindi rin naman daw ganoon kaganda yung standard, parang just right lang. And namamanage ito, nasusustain ito sa mga susunod pang problema na kakaharapin nga ng Pilipinas. So yan yung BBM parametric formula at sinasabi nila insufficient dahil wala naman daw dokumento na magpapatunay na kaugnay si President Bongbong Marcos dito nga sa pagpapatupad ng BBM parametric formula sa mga flood control project. So yan yung nagiging arguments ng karamihan dito at nagiging manifestation din ng mga miyembro ng House Justice Committee. Pero narinig na rin natin dalawang kongresista ang nagsabi dito na sufficient naman daw itong offense na ito to impeach PBBM. At yan nga ay sila Congressman Egay Erice at Congresswoman Laila De Lima. Sakaling mapagdesisyonan na sufficient in substance ang mga reklamo, ano ang susunod na mangyayari?
Well, Cheryl, kung sakali yung mga sufficient in substance nga itong impeachment complaint laban kay PBBM, magpo-proceed na daw yan sa next step kung saan nga magpapadala sila. Ang House Justice Committee magpapadala ng notice kung saan pwedeng magbigay ng response and reply itong respondent, which in this case ay si Pangulong Bongbong Marcos. May mga kaso din, Cheryl, no, dahil dalawang impeachment complaint ito. Kung yung unang impeachment complaint ay na pagbotohan no na insufficient, habang yung pangalawang impeachment complaint naman ay napagbotohan na sufficient, ay magpapatuloy pa rin daw ito sa third step, which is yun nga, magpapadala na ng notice para madepensahan din ni PBBM yung kanyang panig tungkol dito sa mga alegasyon laban sa kanya. Nagkaroon din daw ng protesta sa labas ng Batasang Pambansa kanina. Sino-sino yung mga nagrally? Yes, Cheryl, may ilang mga civil society groups dito na nagsagawa nga ng protesta bago magsimula yung second day ng preliminary sa sufficiency in substance dito sa Kamara. Panawagan nila na i-impeach na nga ang dapat ma-impeach, at kung maalala din natin, ito yung mga grupo din na ito yung mga complainant na nag-file ng impeachment case hindi lamang laban kay Pangulong Bongbong Marcos kundi pati na rin laban kay Vice President Sara Duterte na inihain nila dito mismo sa Kamara noong isang araw. So nung Monday, sila rin yung nananawagan nga na maging accountable daw at maging transparent ang ating two highest ranking officials ng bansa. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza. Sa Senado, dinidinig naman ang mga panukalang nagsusulong na ipagbawal na ang political dynasties. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano ang update sa hearing? Cheryl, 6 na panukalang batas yung mga bersyon ng anti-political dynasty bilang nakahain kasi dito sa Senado. At ito yung mga bersyon ni Senator Robin Padilla, Senator Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Hontiveros at JB Ejercito. At so far nagiging malaman yung diskusyon, lalong-lalo na doon sa 4 na issue na posibleng magbigay linaw kung sakaling may isasapasa ng panukalang batas. Ito yung degree, yung kung hanggang saang level ng relasyon, yung political dynasty, mga politiko, yung scope, hanggang saang sakop nung gagawing panukala, yung timing. Ito yung sinasabi na dapat ba yung sabay-sabay na mga political dynasty, mga miyembro ng isang political family na pare-parehong nag-hold office o kaya naman simultaneous, kumbaga nagpapasapasahan ng posisyon o nag-iiba-iba na posisyon sa iba't ibang panahon, at yung manner naman ng enforcement ng panukala. So far sa diskusyon, lalo sa pagsisimula ni Associate Justice Adolfo Ascuna at Attorney Christian Munzo, nakikita nila na mukhang posible na second o kaya naman third level ng civil degree of consanguinity ang maaari. At ang scope naman ng national hanggang barangay level. Kasama na rin daw dito ang barangay level, lalo pa yung kapangyarihan daw na meron yung local government unit na yun ng mga barangay, iba rin daw yun at hindi daw sila dapat mawala sa usapan. Pagdating sa timing, dapat daw sabay-sabay at simultaneous na mga political dynasty. At yung enforcement naman, ito inaabangan natin, yung pagbabahagi naman ng COMELEC. Nandyan kasi si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magbabahagi kung kakayanin nga ba nila kung sakaling magkaroon na ng panukalang batas, yung pagbantay at pagdo-double check din ng mga relasyon ng mga nangangandidato o kaya naman nanunungkulan kung magiging sakop sila ng anti-political dynasty bill. Cheryl. Merimon, naglabas ng partial report ang Blue Ribbon Committee kagabi at pagkatapos binawi rin. Ano yung paliwanag? Cheryl, umikot ito kasi kagabi, lalo sa amin sa mga miyembro ng media. At pero nung humingi tayo ng paglilinaw, ang sabi dito ni SP Soto, hindi pa raw ito yung official. Lalo pa nung nakita rin ito yung umikot na kopya, may laman kasi ito na recommended charges ng malversation, direct bribery mula sa ilang mga naging miyembro ng Kamara. Merong isang former senator, merong 3 incumbent senators, pati yung mga kontratistang may kinalaman sa flood control scam. Sabi ni SP Soto, hindi pa raw ito official report, wag daw mamimislead. At meron din kasing letter na tinanggap itong si SP Soto na ng withdrawal ng signature ni na Senator Sherwin Gatchalian, ni Senator Mig Zubiri at JB Ejercito. Nakalagay doon sa letter, kailangan pa raw nila ng oras para aralin yung nilalaman ng pinaka-report. At ang sabi naman dito ni Senator Mix, masyado pa raw maaga para pumirma sa isang committee report dahil fina-finalize pa ito. Ang nasabi naman mismo ni Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson, winidraw yung draft
draft report dahil marami pa raw panel members ang gustong magkaroon ng diskusyon at magiging alinsunod ito sa committee procedure. At so far, ngayong araw daw pag-uusapan yung official na report at posibleng ngayon o kaya naman bukas lalabas yung partial official version ng report. Ang nasabi pa nga ni SP Soto, parang nalik itong kopya na umikot kagabi. Cheryl. So ibig sabihin ba yung mga pangalan na nakalagay doon sa partial report ay pwede ba mong babawasan o di kaya'y madagdagan? Cheryl, yung nakalagay kasi doon sa letter ni na Senator Sherwin, Senator JV, Senator Migs na nagwi-withdraw sila ng pirma doon sa supposed na umikot na committee o partial report ng Blue Ribbon. Nakalagay kasi doon na naiintindihan daw nila na may additions or amendments pa raw sa draft committee report ng Blue Ribbon na unang naibahagi sa kanila. So hindi malayo sa posibilidad na kung anong version yung umikot kagabi, maaaring may iba pang magiging kaayusan ng laman nito sa lalabas na kopya ngayon o kaya naman sa mga susunod na araw. Sherry. Bukod sa Blue Ribbon Report, mainit na usapin din yung umano'y balasahan sa liderato dyan sa Senado. Nananatili bang malakas ang suporta kay Senate President Tito Soto? Cheryl, sabi dito ni Senate President Tito Soto, wala pa raw sa kanya nakakarating na usapin, wala rin daw pa sa kanya nakikipag-usap tungkol doon sa naturang kudeta. At ang alam niya pa raw, so far, solid naman daw sila sa majority, pero still, he serves at the pleasure of his colleagues. Wala rin pa raw siyang naririnig na dissatisfaction, at pero alam niya na yung posibilidad na may mga hindi natutuwa dahil sa kanyang pagiging stricto daw, lalo sa budget insertions, o kaya naman pwede rin daw itong may kinalaman sa committee chairmanships na nangyari, na nagkaroon ng pagbabago sa chairmanship ng ilang komite. At pero ang sinasabi naman dito ni Senator Ping, wala rin daw nag-reach out pa sa kanya tungkol dito. Ang nasabi naman ni Senator Erwin Tulfo, wala rin daw siyang naririnig dito. Nakasalubong niya rin daw si Senator Bongo, na tanong niya kung may naririnig. Wala rin daw narinig ang senador tungkol dito. So parang wala pang kudeta. Pero ang sabi rin dito ni si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, hindi raw sekreto na gusto ng minority na maging majority. Pero kuro-kuro pa rin daw ito hanggat maging totoo. Physically, wala pa yung 13 votes na kinakailangan para magkaroon ng pagbabago sa liderato, pero tuloy-tuloy naman daw yung pag-uusap sa minority kung ano nga ba yung direksyon ng Senado, kung may gusto bang baguhin na liderato. At yan yung mga antabayanan natin sa mga susunod na linggo. Kay Senator Robin Padilla naman, panandali ang nakausap din ng media, ang sabi niya, siya, okay naman daw siya, pero kung sakaling usapin daw ng impeachment laban kay VP Sara Duterte ang pag-uusapan, kung may pagkakaloob, ang nais niya, ang liderato, manggagaling sa minorya. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Ginisa sa Senado si Tourism Secretary Cristina Frasco dahil sa pagbalandra umano nito sa kanyang sarili sa mga tourism promotion campaign ng bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism kahapon, kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo kung bakit daw puro mukha ni Frasco ang nasa ilang magazine, litrato at kahit poster sa airport. Pwede naman daw kumuha ng model sa nasabing promotion at mas lalong dapat na ibida ang mismong mga tourist attraction. Depensa ng kalihim, walang consent niya ang paggamit ng litrato niya sa isang magazine. Yung mga nasa airport naman ay welcome banner daw para sa proyekto kung saan tumulong ang DOT na mag-launch. Sa huli, sinabi ni Frasco na handa siyang ipadala sa opisina ni Senator Tulfo ang mga nagawa ng DOT para sa turismo. The accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028 and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala, never. Kaugnay pa rin ng issue sa turismo, magkakasama natin Department of Tourism Assistant Secretary Ina Zara Loyola. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Asek, unahin ko na yung reklamo ng mga Pinoy. Mas mahal pa ang domestic airfares kaysa sa international. Ano na ang konkretong epekto nito sa lokal na turismo?
Cheryl, napakagandang tanong nito at ang nais nga nating iparating sa publiko ay kung may ahensya na nais magpababa ng presyo ng travel, abay iyan po yung DOT sapagkat yung ating mandato, Cheryl, i-promote yung ating bansa, of course, to spur travel. Kaya po kung yung presyo ng pagbiyahe ay mahal, ito po ay nagiging deterrent. At may direktang epekto po ito sa aming trabaho, sa aming mandato. Ayaw po namin yan sa Department of Tourism. Kasi yung tanong nyo, ano ang epekto? Ang epekto po nito, bababa yung ating domestic tourism, which is a very, very strong component of our industry. Katunayan, mahigit 134 million domestic trips ang nangyari noong 2024. Ang katumbas niyan, Cheryl, ay mahigit 3 trilyong piso ng kita o spending kasi gumagastos yung ating mga bisita mula sa mga lokal na turista. Kaya sa DOT po, ang gusto natin ay masustain ang positive development na ito. If I may add, sa lahat ng bansa ng ASEAN, Cheryl, 11 po yan. Pilipinas ang may pinakamalakas na domestic tourism ayon sa datos ng World Travel and Tourism Council. Pero ayon ho sa airline industry, puntahan ko yung mahal na domestic airfares ay epekto ng mataas na airport fees, buwis at maiikling runway. So ano yung papel ng DOT sa pagtutulak ng reforma sa mga aspetong ito? Okay, ang DOT po ay bahagi ng solusyon. Hindi po kami yung sanhi ng problema. Kahapon sa Senate hearing, Cheryl, nanawagan si Secretary Cristina Frasco ng review ng ating airline regulations at mas malinaw na publication dahil nakalagay po yan dapat just and reasonable yung airfare gaya ng hinihingi ng batas. Sa ngayon, although wala pong legal authority ang DOT para mag-regulate ng airline fares, inaakyat po natin yung concerns sa tamang mga ahensya. Very important po yan yung ating coordination sa mga stakeholders para maghanap ng ika nga po ay mga practical solutions. Nandiyan yung pagdagdag ng capacity, yung bagong routes, at yung mas competitive ika nga ng mga offerings. Ang focus ng DOT po ay siguruhin na kapag tayo ay bumiyahe tayong mga Pilipino ay bumiyahe, sulit, ligtas at di kalidad yung ating experience. So tuloy-tuloy po yung efforts natin dyan kasama na yung pag-push ng promo, as I mentioned, yung dagdag ng mga flights, yung mga routes at umasa po kayo na naririnig po at umaaksyon ang Department of Tourism sa mga concerns ng publiko tungkol dito sa pagtaas nga ng domestic airfare. Asek Ina, noong 2025, pumalo sa 6.48 million yung tourist arrivals. So ano ang inyong mga nakalinyang programa para mahigitan nito ngayong 2026? Tama yan, Cheryl. Mas mataas ng nasa 0.75% yung ating bisita nitong nakaraang taon kumpara noong 2024 at January pa lamang nagsimula na po tayo sa ASEAN Tourism Forum kung saan sa Cebu pa lamang ay mahigit 5,000 na yung mga bisita na dumating. So nire-reinforce natin yan yung MICE ng ating bansa, yung tinatawag nating meetings, incentives, conventions and exhibitions. So we are optimistic po na pagdating sa gastronomy tourism naman, muling bibisita yung Michelin Guide para kilalanin ang Filipino cuisine. Magkakaroon din tayo, i-host din natin isang napakalaki at prestihiyosong event, yung UN Tourism Gastronomy Forum. But most importantly, as mentioned by Secretary Frasco, we can expect an intensified global marketing campaign to sustain po itong positive trajectory ng ating international visitor arrivals para tuloy-tuloy po at masustain natin yung momentum. Isingit ko na rin, Asek, yung mainit na issue ngayon sa pagsita ni Senator Raffy Tulfo kay Tourism Secretary Cristina Frasco dahil umano sa self-promotion. Bago ito, nagkalat na rin kasi sa social media yung memes kaugnay nito. May plano ba ang DOT na baguhin yung marketing style kasunod nito? Pagdating po sa marketing style, nagbabago-bago po talaga naman yan. Depende sa target, depende sa audience at sa goal. Ngayong taon po, katulad ng aking nabanggit, ay magkakaroon na global aggressive marketing campaign para tuloy-tuloy yung pagtaas ng ating mga bisita. Pero gusto ko lang din ipaliwanag, Cheryl, mayroon kasing 2 Facebook pages ang Department of Tourism. Una, yung corporate page. So doon, ang handle na yan ay Department of Tourism. Ang nakalagay doon, yung mga initiatives ng DOT, so yung mga programs, mga projects, ang target nito, mga tourism stakeholders at yung media. So doon sila kumukuha ng information. And then ikalawa po ay nandoon yung ating marketing page. Yung The Philippines, yan po yung handle niya. So ito naman, ang content niyan ay purely mga destinations,
to entice them to come and to enjoy the country. So yung audience po natin dyan ay mga turista at potential tourists. At doon, Cheryl, kahit isang larawan po ng aming kalihim ay wala doon, tinitiyak ko po yan. So ulitin ko po, ginagamit po ng DOT yung resources nito para sa mandato nito at ang nakikita po ng publiko ay simpleng pagiging present ng ating kalihim dahil kagaya nga ng sinabi niya kahapon, Cheryl, kung nasaan yung trabaho, naroroon po siya. Isa rin sa napuna kasi yung paglabas doon sa cover ni Secretary Frasco sa magazine sa Japan. Kumusta yung pakikipag-ugnayan ng DOT sa foreign media para mas malinaw yung direksyon ng tourism branding ng bansa? Okay, unang-una po, nililinaw po ng DOT na wala itong pinondohan, kinumisyon o wala po itong impluensya na ginamit at hindi rin po otorisado yung paggamit ng magazine na yan, yung Philippine Topics, sa mga larawan at impormasyon mula sa DOT. Yung mismo photographer nga, Cheryl, na nagpasimula ng allegation, binawi niya yung kanyang naging statement. So that said, malinaw po ang direksyon ng DOT na we are pushing for full transparency at credibility at kagaya na nabanggit ko, there will be an intensified global marketing campaign para masustain yung positive trajectory ng ating mga bisita dito sa bansa. Pero after netong mga usapin, naglabasang meme, naging kontrobersyal, yung mga litrato, yung mga mukha ni Secretary Frasco, bago pa naging mainit yung diskusyon sa Senate with Senator Raffy Tulfo, wala man lang bang instruction din si Secretary Frasco na stop using my face? Total, ang sabi nga, ang trabaho naman, regardless, hindi kailangan ipakita sa taong bayan ang mukha ng kung sinong namumuno sa certain agency na nagtatrabaho sila kasi in the first place, kailangan naman talagang nagtatrabaho. Agree po tayo dyan, kailangan nagtatrabaho, kailangan present. At inuulit po namin, wala namang instruction, at least there's none that I know of. Walang utos na dapat ay merong mga tarpaulin. At that said, meron na pong instruction si Secretary para hindi na maulit itong nangyari na kung maaari, of course, we appreciate the hospitality of our host, LGUs, na kadalasan ay sariling initiative po nila yung pagmamount ng mga tarpaulins. Nakikiusap na po, nire-reiterate na po ni Secretary na kung maaari ay huwag na pong mag-mount ng mga tarpaulins and instead to focus na po yung promotion sa mga destinations at sa mga programs and initiatives ng Department of Tourism. Asek, sa gitna nitong mga batikos online, paano po pinangangalagaan ng DOT ang kredibilidad ng ahensya at ang moral ng mga empleyado? Well, thank you for that question, Cheryl. So, on behalf of the hardworking men and women of the DOT, what I can say is that we will let our work speak for itself. Ang DOT po ay binubuo ng mga pinaka-dedicated, napaka-passionate at hardworking public servants. And we remain a credible institution. Unang-una po at importanteng masasabi ko, wala pong issue ng korupsyon na napag-usapan dahil walang pera po ng bayan ang nasasayang. Bagkus, ang usapin po dito ay trabaho na patuloy na ginagampanan ng bawat isa sa amin. Ma'am Cheryl, kung mabanggit ko lang po, yung World Travel and Tourism Council, ito yung pinakasikat na international tourism organization sa buong mundo. Ang sinasabi nito, Philippine tourism po ang may pinakamataas na kontribusyon sa GDP sa buong ASEAN. Ito po ay trabaho na hindi lang basta-basta nangyari, kundi pinaghirapan nating lahat. So 19% po ng ating ekonomiya. Pagdating sa trabaho, 11 milyong Pilipino po ang nakikinabang sa ating turismo. At tinitiyak po namin sa Department of Tourism na marami ang makikinabang pa kung tayo po ay magtutulungan. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Ina Zara Loyola ng Department of Tourism. Magandang tanghali po. Diyan lamang kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Hola mga kapatid! Well, pag nasa South Korea ka talaga, you can't help but feel maging star ng sarili mong K-drama. At eto na nga, para maisa katuparan yan, may nakilala tayo
photographer to the celebrities na pumupunta rito. At ang best part, abot kaya sila. Sino nga ba sila? Kilalanin sa report na ito. K-drama feels ba kamo? K-artista o hindi? Kayang-kaya. Pwede nang maging K-totohanan ang K-drama dreams mo. Meet Diane and Jay Lee. South Koreans pero Pinoy na Pinoy at heart. At nahanap nga nila ang kanilang passion sa pagkuha ng litrato at mga video ng pinaka mahahalagang moments sa mga bakasyonista dito sa South Korea. Dahil sa Your Day Photography Korea. Sample na muna kami ng Tagalog, Dayan. Ano ka ba, Pilipino ako? Ayun na nga! O, di ba nakakagulat? Di ba, Pinay na Pinay Filipino at heart. in Korea. Koreano pero lumaki sa Pilipinas si Dayan at nagtrabaho rin sa media. Umuwi na lang sila ni Jay sa Korea after ng lockdown. Ibang atake kapag lumaki sa Pilipinas. Correct. So lumaki Even my husband. Yeah. Jay, you guys met where? Here in Korea. Wow. Yeah, because we're both sharing the same passion. So we met dahil sa camera. Dahil sa camera. Diba? Oh, diba? Love at first glance. Ang kanilang passion ay ginawaran nilang negosyo. So this is such a blessing, no? Nag-umpisa lang kami dahil kay Benedico and Denise Laurel. Wow. It's very rare to find friends to hang out with. So when I saw Ben was here, that was 2023, no? So kinausap ko lang si Ben, sabi ko, Ben, can I take your photo? And then I just want to go out. And then thankfully, nag-yes siya. So nag-meet kami and then the rest is history. Walang intention to be a photographer. We just want to take their photos, just like touring a friend, no? And then people started messaging my personal IG. Oh, wow. And then sabi ko, B, let's... Because gusto ko lang makamit ng tao, no? Kahit namamayagpag na sila, abot kaya ang kanilang presyo. Dahil ang goal lang ni Jay at Diane, core of this business is building relationships with the client. So we're just happy, just two of us. Yeah, so we don't mind maging malaki or still same because I think we value more is yung mga taong na-meet namin. And then whenever they come back to Korea, we are part of their itinerary na. So I think yun yung pinaka-essence of what we're doing now. At yan ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. See you tomorrow. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.